ba yung work ni Coach Dan bago siya naging isang network marketer? Ang work ko before is BPO employee. Nasa 20,000 sana yun eh. Kaya lang, interview, hindi ako pumasa. Bagsak yung communication ko daw. Kaya nilagay lang muna ako dun sa may reporting job. Network marketing to eh, so it requires marketing. Nung college ako, bagsak ako sa marketing subject. Number 1 yung literature, number 2 yung marketing. O parang communication at saka selling. Parang ganun yung... Yung leader, coming from negative na matitrigger, basta tiyagain mo lang. Yes. Kasi something magiging leader ko. Yes. Guys, yung kausap po natin ngayon currently, top 1 ng Royal Business Club at Grand Mentor po ito ng Elite Pro. Alam ko marami tayong malulupit na learnings na matututunan po sa ating guest speaker ngayong araw na to. Walang iba, so medyo formal po, no? Si Coach Dan. So Coach Dan, ano muna, tanungin lang muna kita. So taga saan ba si Coach Dan Silvio? Okay. First of all, salamat kay Coach Alan for inviting me gawin tong event na to. Taga saan ako? Yes. Oh. Ito lang sa Quezon City. Quezon City. Pero yung province ka ba? Wala na. Kasi yung nanay ko taga Sorsogon talaga. Pero yung tatay ko taga Manila. And ever since na pinanganak ako, dito na sa Manila. So talagang tubong... Yan talaga. So ano ba yung work ni Coach Dan bago siya naging isang network marketer? Ang work ko before is BPO employee. Normally pag sinasabing BPO, akala nila ito yung call center, ito yung tumatanggap ng calls. Pero I tried to apply for the job na may calls kasi alam ko malaki yung sahod. Nasa 20,000 sana yun. Kaya lang, interview, hindi ako pumasa. Bagsak yung communication ko daw. Kaya nilagay lang muna ako dun sa may reporting job. Nandun ako sa process, reports, binigyan ako ng sahod na offer na around 14,000 per month. 12,500 lang actually, 12,500, 1,500 meal allowance. Pero every month, umaabot lang sa 4,900 to 4,800 yung na-receive ko per cut-off. So, kailangan ko pagtsagaan yung ganung sahod every month. Actually, interesting yung story mo, Coach Dan, kasi syempre, when it comes to network marketer, kailangan magaling ka mag-communicate eh. Doon pa lang pala sa interview mo, nung pumasok ka sa BPO, so ibig sabihin, hindi ka ganun kahusay makipag-communicate din sa tao. Ano ba yung nag-trigger sa'yo? Or sino ba yung, doon muna tayo sa pinakasimula, sino ba muna yung nag-invite? Tapos, paano ka muna ba na-develop through this industry? Doon sa communication, lalo na nabanggit ni Coach Alan, network marketing to eh, so it requires marketing. Nung college ako, bagsak ako sa marketing subject. Number 1 yung literature, number 2 yung marketing. So, parang communication at saka selling. Kaya ako bumagsak doon sa ganong klaseng trabaho na instead doon sa may communication, doon ako sa reporting lang. Hindi ba na-invite ka na sa Royal? Tapos, nagne-network ka na. So, paano ka nagsimula kung medyo ang weakness mo is yung communication? Paano ginawa mo? Ano ba yung mga ginawa mong personality development or... Ako sa Royal, estudyante pa lang ako. Student? So I was 19 years old. Yung nanay ko, pinuntahan siya dun sa bahay namin around 11 turning to 12 midnight. And then nagkataon no, nandun ako sa bahay. And then I found out, may naglalatag sa nanay ko. Nilalatagan siya. So ngayon, nung naamoy ko na it's like networking, yung impression ko pa lang dati na may dalang product, tapos may pinapaliwanag. Ang impression ko agad ay ito, nakita ko na to eh. Kasi yung mga barkada ko dati nung high school, nag-networking. So may idea ako kung ano yung networking. Kaya nung panahon na iniisip ko, sabi ko, ito yung mga kalokohan. Kasi ano ba yung negosyo yung matino na madaling araw pupuntahan ka sa bahay para paliwanagan ka ng produkto? Kasi
Nagkataon yung nanay ko that time, 4 na milyon yung utang sa bangko. And I know, desperado siyang kumita ng pera. Eh pinapaliwanag yung cheque. Pinapaliwanag na may bahay. Pinapaliwanag nagkakotse. Pinapakita naka-clear book pa yun. Wala pang slides. Clear book pa yung gamit, printed material. To cut the long story short, Kabukasan yung nanay ko nagpunta ng office ng Royal, nag-swipe ng credit card, tas ayun, member na siyang umuwi. Simula nun, niyaya niya ako. Kumbaga from your mother, tapos ito yung kumumbinsi sa'yo para mag-network. Pero paano naman na-convince si Coach Dan na pasukin talaga yung syempre yung mother mo, influencer eh. So, paano ka na-convince na kahit maraming tao yung ayaw maniwala, and even you, kahit naman ako nung nagsimula, hindi naman ako fanatic ng direct selling or network marketing. Paano ka na-convince na sobrang ganda pala nito? Ano ba yung nagpa-trigger sa'yo para na kailangan marinig to ng mga kaibigan ko? Ano ba yung mga nangumbinse na ang ganda pala ng industry na to? Excited ako. ano yan eh, Graduating kasi ako nun. And then, nagkataon ng time na yun, yung nanay ko, nanggaling siya sa heart problem eh. So, dahil galing siya sa heart problem, ina-assist ko siya. Ako yung nagda-drive. So, pag may gusto siyang puntahan, sasamahan ko siya. Kagaya niyan, na meron siyang mga gustong kausapin, sasamahan ko siya ngayon. Pero hindi ako makikasama sa usapan nila. Pupunta siya ng office ng Royal, may dala siyang bisita, magdadrive lang ako, pero hindi ako papasok ng office, hindi niya ako mapapasok ng office. Kasi alam ko, kukumbinsihin ako ng mga tao doon, takot-takot. Yung parang nandun sa negative talaga na kahit na nandun na yung nanay mo sa Royal, ayoko. Sabi niya sa akin, hindi ko makakalimutan, it's a story na laging kinikwento sa mga presentation ko. Sabi niya sa akin, one time, kaya niya ako napapasok. Kasi sabi niya lang sa akin, mabigat yung dala niyang box ng products. Sabi sa akin, anak, mabigat yung produkto, pwede mo akong tulungan. Akala ko naman sobrang dami. Yung pala, kung di rin kakamali, 3 sabon, isang deodorant lang yung laman. So talagang ang goal niya lang pala, mapapasok ako doon sa office. Kasi pag umuwi siya ng bahay namin, kikwento niya yung Royal, ang ganda ng Royal anak, nakakayaman, ang gwapo mo, pwede ka dyan, gano'n. Lagi yung sinasabi sa akin gano'n ang Alan. And then, nung nakapasok ako ng office ng Royal, doon na siya nagsimula sa akin na, "Oy anak, bago mo pala yung produkto ilagay sa kotse, yun nga pala oh." Nagtuturo siya. Yun nga pala, dating construction worker, dating janitor, dating labandera. Pero naging milyonarya dahil sa negosyo na to. So ako naman sabi ko sa kanya, "Ma, wag kang turo ng turo, di naman natin kakilala yung mga ganyan." In short ako, nung panahon na yun, nararamdaman ko na, ito yung kinakatakutan ko, na kukumbinsihin ako. So nahihiya naman akong lumabas, biglaan. So pinakinggan ko yung nanay ko, sige na nga. Hanggang sa may presentation na pinatinan sa akin, hindi na ako nakatanggi, hindi na ako nakahindi. Nakapakinig ako ng presentation, nabaliw ako, na-inspire ako, nagkaroon ako bigla ng mga imagination, nagkapag-asa ako, naintindihan ko bigla yung sistema. Sabi ko, akala ko kalokohan siya. Doon ako nagkaroon ng mas malawak na idea, ay, hindi pala siya yung iniisip ko. Hindi pala ito yung idea ko pagdating sa networking. Kuminang yung mata ko eh, kasi sabi ko, ibig sabihin pwede ako yumaman dito kahit hindi ako magaling, kahit hindi ako marunong, wala akong experience, kahit wala akong alam sa ganitong business, at kahit hindi marami yung kakilala ko, 2 lang pwede akong yumaman. So pinakita yung mga testimonies, pinakita yung mga kitaan, doon na nag-twinkle yung mata ko. Ang pinaka na-inspire ko sa lahat is, ang pinakahugot ko kasi dati, gustong gusto ko magkakotse. So nung nakita ko na pwede ako magkakotse dito, doon pa lang na-open yung mind ko. Pero take note, hindi pa ako sumali. Hindi ko pa sumali. Oo, kasi ang problem ko noon, wala akong pangsali. So what I did, sinuportahan ko pa lang yung nanay ko. Pag meron siyang kausap, tinutulungan ko siyang kumbinsihin. Alam niyo po, ako po, anak po ako ng nanay ko, nakita ko yung presentation, totoo pala. Dati akala ko hindi totoo. Umabot ng 3 buwan ganun. At bawat kausapin namin, sumasali. Graduate na ako noon. Tapos sabi ko, teka lang, sayang naman. May napapasali kami, pero wala akong account, kumikita. Tapos yung nanay ko, nakita ko kumikita.
Kaya sabi ko, teka lang, ma. Kasi one day, biglang may pumitik sa utak ko. Sabi ko, ma, teka lang. Samahan mo ko. Sabi niya, saan anak? Samahan mo ako dun sa girlfriend ko. Oh, sabay si Ems na yun. Ayun si Coach. Samahan mo ako dun sa girlfriend ko. Bakit? Manghihiram ako sa kanya ng pera, sasali muna ako bago natin yan pasalihin. Ayun. Doon ako na-trigger. So, from there up, Alan, from negative, from somebody na hindi naiintindihan yung negosyo na to, from somebody na walang experience, takot akong sumubok ng bago, at the same time wala akong pera. Biglang all of a sudden, dahil naiintindihan ko siya, dahil nakikita ko gumagana yung sistema, totoong nagkaka-check yung nanay ko, nakaka-attend ako ng presentation, nakakapag-observe ako, hanggang saan naging trigger talaga sa akin nun, yung may sasali. Ito lang pala yung nagpa-trigger. Yun yung nagpa-trigger sa akin. From negative, dahil lagi kang pinapapunta sa office, Yeah. nakikita mo yung mga actual transaction. Ah. So, ito pala yung pwede rin pala magpa-trigger from negative na magiging positive, no? Yes, oh. So, ako, ito pala yung ano. So, ibig sabihin, parang mas, coach na ngayon, sabi ko, iniisip ko. Ibig sabihin, pag yung mga client mo pala, kahit ayaw pa, pero mukhang tingin mo possible na maging leader someday, somehow maging kagaya ni Coach Dan, di ba? So, hindi naman natin masasabi. Kita mo kung yung mother mo, kung hindi naman din talaga matyaga na, Correct. di ba, na iikot ka sa office, na papuntahin ka dito. So, syempre, walang Coach Dan. Correct. So, ganito pala ang ginawa si Coach Dan. Ibig sabihin, hindi pala to talagang positive agad no? Wala, hindi. So, ganun pala. At least nakakakuha ko ng idea na posible pala yung leader coming from negative na matitrigger. Basta tiyagain mo lang. Yes. Kasi something magiging leader to. No? Yes. Ang tanong, syempre, nung nagde-network ka na, nag-i-invite ka na, I'm sure, syempre, ikaw din nakaranas na parang nandun ka na sa, kala ko ganun kadali mag-invite, ganun kadali yumaman. Pero paano mo nakuha yung confidence mo? Yung taon ba yan? Or momentum ba? Na hindi talagang maganda to, sige tingnan mo muna. So, ano ba yan? Ilang taon or paano ba? Akala ko talaga get rich quick scheme to eh. Yung gano'n yung impression. Kasi nanay ko, yung kausapin niya, nagpipayin agad. Tapos kumikita agad. Sir, sabi ko, sir pa ang gustong tawagan. Sir, kahit po Genesis scoop lang. Sabi niya, ha?